Inilaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Kasunod yan ng malalaking operasyon na ikinasa sa bansa kung saan kasama sa mga yan si Torre. Narito ang report ni Brian Castillo. Isa siya sa mga nanguna sa paglusob sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy, Agosto ng nakaraang taon. Noong mga panahong yon, siya rin ang Davao Regional Police Chief. Nito lang Marso, kasama rin siya sa mga sumalubong na pulis na NAIA para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin mismo ang nagbasa ng Miranda rights kay Digong. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. Dalawang magkaibang operasyon yan na pinamunuan ng hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Nicolas Torre III. At ngayong araw, formal nang inununsyo na si Torre ang susunod na magiging hepe ng Philippine National Police. Magiging 4-star general ang kanyang ranggo oras na siya'y maupo. Ayon sa palasyo, hindi naging madali ang pagpasya dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Sabi pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 5 ang pinagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Torre na 2-star general ang napili. The appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute. No one can question the use of that discretion. Nitong Abril lang, na-promote siya sa ranggong Police Major General. Nagpasalamat naman si Torre sa natanggap niyang suporta. Si Torre, ang kauna-unahang PNP Chief na graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA. Papalitan ni Torre ang paretiro ng si outgoing PNP Chief Police General Romel Marbil. Sa Junto naman gagawin ang change of command ceremony para kay Torre. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.